So again, my name po is Jerome. I'm the Municipal Tourism Officer of San Fernando. So, welcome to Cantingas River Resort. So, Cantingas River Resort po is located in Barangay Taclobo. Ito po ay Barangay Taclobo here in San Fernando. So, as you see po doon kanina, as we enter po, may nakalagay po doon na Cantingas River Resort and then one of the cleanest inland bodies of water in the Philippines. So, it was 2004 po na nakasama po siya. Na-declare po siya as one of the cleanest inland bodies of water. Dahil mayroon po isang awarding body po noon, parang sa kay Fidel B. Ramos pa po noon, yung sa Gawad Pangulo Award. So nakasama po doon yung Cantingas River. Together with another river po sa somewhere in Visayas. So isa po siya sa mga nakasama doon, kaya nilagay po namin siya dyan. Isa po siya sa kinoname namin. So, yung Cantingas River po is, siya po yung source po ng 95% po ng electricity dito po sa buong isla ng Sibuyan. So, meron po kaming mini hydropower plant dyan po sa taas, na kung saan siya po yung nag-iilaw po sa buong isla po ng Sibuyan. So, it's more on talaga renewable energy po yung ginagamit po namin dito. And then, yung the rest po is patubig na po sa mga palayan. So, yun po yung gamit po ng ito po yung pinakagitna po na river ng Mount Giting-Giting. So at isa din po sa pinakamahaba po na river. Kaya yung ano po na dumadaloy dito talaga is ano po to, continuous po siya. Siya po yung pinakamalaking stream po sa buong isla po ng Sibuyan. So kasi po ngayon, yung meron po tayong sanang diyan, may tatlong level po sana diyan na pwedeng pagtalunan. But as of now po, itong nagtag-ulan po kasi, nag-landslide. So ngayon, sinara po muna namin yung daanan po papunta doon hangga't hindi po siya naayos. So ngayon po kasi ay naghanap pa po ng budget yung aming pong mayor para po mapaayos po yan. At nung lang po, last year, fourth quarter po ay pumunta na din po dito yung Piazza kasi tinignan na po nila ito para po for the development po ng Cantingas River. Kasi Cantingas River po isa po ito sa mga pinakamalaking income earner po namin. Kasi for 2023 nakaano po kami dito ng nasa around 1.6 million po yung aming tourism receipts lang po for the entrance tsaka sa parking fee. And then next po yung Cresta de Gallo, which is nasa around 900,000 po. So ito po kasi talaga year round kasi nasa mainland lang po siya eh. Yung doon po kasi pag medyo maalo na, so hindi na po pwedeng ma-access. So ito po talaga yung pinaka po namin, number one po na income earner when it comes to tourism po. Okay. Question, magkano entrance? Actually yung entrance fee po dito is for hindi po non-local po is 70 pesos. Okay, so, pag local pag local po is 50%. Okay. Basta po taga Sibuyan Island. Okay. So sabihin 35 pesos. Pag taga dito po mismo sa barangay, libre po. Okay. Itong barangay na po ito. So may mga cottages dito, tables, paano ang rent? Meron po tayong po diyan, may yung cottage po natin, meron po nakalagay. Ito po 350 pesos. Doon po is I think 200 po yan or 250. And then yung mga table and chairs po natin, meron din po yung parang 50 pesos po ata or 100. Okay. Ano oras nag-open? Nag-open po ito ng 7 a.m. Until 5. May overnight stay? Meron din po. How much as na? of now po, inaayos po yung itong aming parang stop house po dito. Pero yung iba po talaga, kung gusto nila, nagsa-camp po sila dito. Camping. Camping, opo. So pag camping, may ano pa rin? Meron po, meron May po. fee, may ano pa din siya. Opo. Sabi mo malapit kasi siya sa main highway. Opo. So ilang minutes? Tsaka paano pupunta dito? Kunyari, backpacker ka from Port San Agustin o Port? Magdiwang po. Sa Magdiwang. Jump off. Opo. Jump off. From Magdiwang, tricycle na going here. Van po. May van. Hindi po, may regular po na van. Yung sinakyan nyo ma'am, nag-regular po na biyahe yan. Okay, regular na biyahe pala to. May oras ba yan? Actually, pagdating ng barko talaga, sahod barko po sila. Sahod barko. Every time na may barko po na parating, nandun po yan sila, nakapila. So, yung barko is dumadaong sa Magdiwang. Okay. Tapos nandun po sila nakaantay. Ayan, ang ating mga butihing mga tourism officers at And then going mga tour operators. Isang oras ang biyahe. Isang biyahe po. So, going here, magbabaong ka na rin ng food mo. Basic. Yes po. Opo. Basic kumbaga Pero yung kung dito po toiletries.
kung doon po or kung magka-camping dito or kung doon po sila sa bayan magkukuha ng hot na accommodation, pwede na po na doon sila mamili or maghanap po ng makakainan. Ano yung pinakamalapit pa na tourist spot dito? Meron po kami Lagting Falls. Diyan lang din po. Lagting naman. So kung medyo half day ka dito, gusto mong lumipat, doon naman. Opo, Lagting Falls. And then doon sa unahan pa po na barangay, meron po doon another 3 falls po. So yan guys, so Larissa here, so ang ating tourism officer. Hello po. Hello. So alam nyo na ngayon na pag pumunta kayo sa Sibuyan Island, hindi lang siya basta marmol lang ang kailangan nyo hanapin. Yes. Hanapin nyo na rin ang magaganda nilang falls like? Yes. Like Panas Falls, Cueva Falls, Dagubdug Falls, Lagting Falls, Busay Falls, Bila-Bila Falls, and then Pinamitinan Falls. Okay. Yes Pero po. bago pumunta dito, merong banda pa puntahan, like tourism office muna. Tapos for other details, inquiries, saan sila pwedeng tumawag or mag-chat? Pwede po nilang i-follow yung aming pong page, Facebook page po namin, which is San Fernando Romblon Tourism. And then pwede po sila mag-message doon, and then kung gusto po nilang maghanap ng local po na tour operator, nire-refer po naman po namin. Once nag-message po sila doon sa amin, nire-refer po namin doon sa aming local po na tour operator. So isa pang question natin kasi sa Magdiwang tayo, parang sahod barko daw. So, Opo. ano ba yung saan nanggagaling yung mga barko na papunta dito? Actually, meron po tayong daily po na trip from Batangas, yung Starlight Ferry. So, umaalis po siya ng Batangas ng 4 p.m. Yung kanya pong estimated time of arrival dito po sa Magdiwang. Sa Magdiwang Port po is 5 a.m. Okay, so 5 a.m. Opo, Okay. from Batangas po yon. And then, from Lucena naman po, meron din po tayong daily po na biyahe, which is the Star Horse Shipping Lines. Umaalis din po siya ng Lucena Port ng 4 p.m. And then, dumarating po siya dito ng mga around 8 to 9 a.m. po sa Magdiwang. Okay, so yan nga guys, visit tayo na ang Sibuyan Island. Here in Romblon. Romblon. Yes, Bye-bye! opo.